Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Mga kapatid, magandang nag-enjoy tayo magbasa ng ganda nito, Patrick Madrid. Ang ganda talaga ng kanyang sinishare, and then mamasahin natin ito. At ito yung ishare ko sa mga CFD para mag-guided tayo. Ang ganda talaga na ma-share natin ito, pero meron ako mga notes dito sa mga binabasa natin na gusto kong i-share sa inyo, no? At cursory glance lang po ito. Cursory glance lang po ito sa i-share ko sa nag-notes ako about the importance of knowing the truth. Kailangan talaga natin malalaman ang buong katotohanan. Basic po yan eh. At marami sa atin na nadali sa mga personal na opinion, personal na preferences. Example nito si Pastor Bayenting, yung kanyang mga basihan, Biblia din, pero yung kanyang private interpretation lang ang nanaig. Hindi katulad sa atin, nagbabase tayo ng empirical data. Yung mga empirical data natin, nababatay talaga sa historical data. No? Sa naunguna pa natin. Kapag hindi natin ma-arrive yung katotohanan, mga kapatid, delikado po tayo. Delikado po tayo. It is the mind what accurate. Example, yung pilot. Example dito. It is the mind what accurate navigational coordinates are to an airline pilot, or what a physician's correct diagnosis is is to the patient. A pilot who navigates according to faulty coordinates will not reach his intended destination. Kapag nag-follow lang tayo sa faulty coordinates sa piloto, yung piloto ay walang karanasan, delikado po yun. Sasakay ka ba ng isang piloto na walang proper training? Delikado, di ba? Example, si Brother Inting. Maging piloto natin at wala siyang personal na experiences. So, delikado po kung magbabatay lang tayo sa personal opinion natin at personal preferences natin. Hindi tayo magbabatay sa katotohanan. Delikado po. Example, yung a patient who receives an erroneous diagnosis. Anong mangyari? Of the pain in his abdomen could very well die. Yung may wrong diagnose ka, katulad ng kapitbahay ko na malapit na mamatay, na wrong diagnose siya sa isang hospital dito sa Tagbilaran, na akala nila yung sakit niya ay may sakit siya sa kidney. So, binigyan siya ng maraming gamot para sa kanyang kidney. Pero anong nangyari, mga kapatid? Hindi pala kidney yung sakit niya. Appendicitis. Dinala siya dun sa Cebu. Nagkita kami dun sa Perpetual Sucor.
Sabi ng doktor, na wrong diagnosis ka na eh. Alam mo, yung sakit mo, hindi naman kidney. Daming antibiotic na binibigay sa'yo, pero ang sakit mo ay hindi naman kidney. Ang sakit mo ay pumutok na yung yung appendicitis mo. Buti na lang napadali, no? Ngayon, buhay pa yung kapitbahay namin. So, a patient who receives an erroneous diagnosis. So, bakit kailangan natin to arrive certainty, to arrive right diagnosis? Kailangan talaga yan eh. No? Delikado. Anong mangyari? Kung mag-follow tayo sa mga pastor na nagbabatay lang sa kanilang talino, nagbabatay lang sa kanilang sariling opinion, nagbabatay lang sa private interpretation nila sa Bible, delikado po yun. Ganun din ang nangyari. Wrong diagnosis, wrong interpretation, delikado po yan. Okay? Truth enables us to avoid errors and to arrive at correct conclusions. So yan po ang pinaka-importante mga kapatid. Kailangan malaman natin ang katotohanan. John chapter 8 verse 32 ba yun? Only the truth, by knowing the truth, because the truth shall set us free. Shall set us free. Okay? So to arrive a correct conclusion, we need to know and deepen our knowledge about the truth. Knowing and living according to the truth is always important. Take note, ha? Knowing and living according to truth is always important. Pinaka-importante po. Even in small things. While in serious matters, such as engineering a suspension bridge. For example, yung bridge na dinadaanan mo, hindi expert yung engineer. Delikadong-delikado po. Di ba? Such as engineer calculating how much fuel to load into an airliner flying from Los Angeles to Sydney. The lack of truth can be catastrophic. Yung pagbigay mo ng fuel sa and then hindi pala na miscalculate mo, no? So the lack of truth can be catastrophic. Delikado po. No, kailangan, so dito sa ating live, sinishare-walat natin yung katotohanan. At sinishare ko po sa inyo. Because lack of truth can be catastrophic. For example, kung yung airline na miscalculate yung fuel, hindi ka makarating sa madisgrasya yon. And then, the lack of knowledge, the lack of truth can be catastrophic. So, let us continue to augment our knowledge in searching more the truth. Yan po ang pinaka-importante mga kapatid. Common sense and our own personal experiences tell us that a mind imbued with truth is clearer. A mind imbued with truth is clearer, broader, brighter, and more vigorous. Vigorous, full of energy. Di ba? So, common sense tells us, empirically, sa ating experiences, common sense and our personal experiences tell us that mind imbued with truth is clearer, malinaw na malinaw, broad, brighter, and more vigorous than one in which the truth is not absent, in which the truth is not present. It's not absent, it's not present. Kung wala yung katotohanan sa ating isipan, that mind by comparison is dark, cramped, shallow and sluggish. Shallow is hindi mababaw. Yung cramp na nakraman, muscle
cramped muscle, no? Shallow, sluggish, mahina, is dark, no? Madilim, no? Your mind is designed for knowing truth, just as your body is designed for drinking water. So, yung mind natin is designed for truth, knowing the truth. The purer, the more abundant the water, the healthier your body will be. No. So, as your body is designed for drinking water, inom talaga tayo, di ba? Inom tayo ng tubig. The healthier your body will be. The purer, the more abundant the water, the healthier your body will be. Kung malinis yung ininom natin, hindi healthy yung body natin. When body is coarse or dirty, delikado, the body gets sick, no? Magkaano tayo? Yung kung maraming mga akulay ba yun, no? Mga dumi, delikado po. When water is coarse or dirty, the body gets sick. But while the water can imbibe too much water, yung katawan natin can imbibe maraming tubig, makainom na maraming tubig, the mind can never have too much truth. Ang ating isipan can never have too much truth. Hindi mapupuno, hindi too much truth. No? The human mind is limited. Yet it nevertheless has an infinite capacity for truth. Kahit limited lang yung mind natin, pero nevertheless has an infinite capacity for truth, because God, who is the truth personified, is infinite. So yung natin, isipan, limited lang, pero infinite yung capacity natin. Bakit? Yung katotohanan ay naging tao. Si Kristo. And He is God, and the personified truth is infinite. So we can reach beyond our comprehension. Kaya nga, we know the Holy Trinity through divine revelation. Di ba? Sabi niya ni Patrick Madrid, try to imagine how unpleasant and dangerous this world would be if no one cared about the truth for its own sake. Kung wala pang nagsisiyasat, naningkamot, nag-strive to arrive the absolute truth. Very unpleasant itong mundo natin. Hindi maganda na pananahanan. Pero malapit na ako natin, magbibihis na tayo for alas 5 na misa. Pasalamat na lang tayo kay Eden Mirantes Clemente, nagpadala sa atin ng 50 stars. At si Roderick Labarda Sandoy, mayong hapon, Father, nagpadala sa atin ng 10 stars. Salamat po sa inyong generosity. Mga bago po ito. Si Evelyn Pambi, nagpadala sa atin ng 10 stars. Si Rini Ferrer, 100 stars. Si Jeannie Morales, 100 stars. Si Sheila Bito, 200 stars. Salamat po sa inyong generosity. At si Sinaida Livivke, nanood sa atin. Si Sheila Bito, please paki-appeal ko sa Holy Mass siguro. Yes, isasali kita. So, kain tayo ng kaunting, pero meron tayong misa. Sayang ito. Ang ganda sana ng snacks natin, pero mag-misa pa ako. So, mamaya na lang ito. Yung kamuti, Father, kasalanan ba na minsan lang ako makapunta sa simbahan kasi palagi po akong nasa biyahe? Kasi driver po, trabaho ko, Father, pero palagi ko naman tinatawag pangalan ni Kristo. Brother Mike Pimapuro. So, you should sacrifice, Brother Mark, especially Sunday, magsamba ka talaga. Okay?
And then, yung maniho, maghihintay yon. Pero, ang blessing ng Diyos ay dudoble. Hindi lang dudoble, no? Magbabago pa yung priority natin. Dahil attached tayo sa trabaho natin, eh. Dapat attached tayo sa Panginoon. Dahil siya po, nasa gani, ang Gcash team of Father, nasa ano natin? Nasa live natin. Dahil ang Diyos po ang may-ari sa lahat. Siya po ang unahin natin. Conrad Lagarde, nanood sa atin ngayon. Si Marita Bunakan, nanood sa atin. Si Eugene Resmac. No? Ang ganda ng Ebanghelyo ngayon. Mag-live din tayo sa ano natin. Dahil lagi tayo, araw-araw po, mag-catechize tayo sa politics. No? Yan po ang kinakailangan natin, eh. Kung hindi tayo araw-araw mag-evangelize sa mga tao, makalimot yung mga tao. And then, with firmness and sweetness, no? Kailangan po, eh, na isiwalat natin ito. So, yung solution natin, spiritual side, spiritual solution, to end the vote buying. Pangalawa, it is a moral solution. So, lagi tayong nagbibigay ng catechism dito. Pangatlo is the legal action. Ipapilanggo natin yung mga kandidato na meron palang citizen's arrest. No? Hindi yan nalalaman ng mga tao. Kung nakita mo na binibigyan ka, kumustan as witness ka, marami tayong madisiplina this coming election dito sa Valencia po. Okay. Si Dexter. So, 2 minutes na lang, no? Dexter Artiaga Ayuban. Father, paano po ba nawala kanina rosary ko sa biyahe? Ano dapat gawin? So, no? Nawala kanina rosary. So, bibila ka na lang ng rosary. Si Minnie Fernandez. Si Archon Estrella nanood sa atin. Si Lama Nilaw Justin. Sa Saudi siya nanood sa atin. Si Dexter. So, magbili ka na ng bagong rosaryuhan, kapatid. Si Mina Romero from Tagurong City. No? At si kapatid na Joycel Lizon Gonzalez nanood din sa atin. Father, i-appeal ko sa imong pag-ampo. Oh, yes, si Pinpin Casas. So, ngayon, kahit sa rosaryo ko, inaalala ko po kayo. Rosary ko, yung mga supporters natin, yung mga viewers natin, sinasali ko kayo sa rosaryo ko po. And then, sa misa ko din, sinasali ko kayo lahat. Okay? Salamat sa mga additional star senders natin. Si Sister Jeeper Nala, mayong hapon, watching from Dumaguete, nagpadala sa atin ng 35 stars. And then si Annalie Imbang, 10 stars. At si Maria Sarmento. Salamat, Sister Maria Sarmento. How was your day, Father? It is great, no? Salamat pala sa pinadala mo. Ibibigay ko pa yung pinadala mo kay Nanay Alvina, Nanay Biring. Hindi ko pa nabigay, no? Hindi pa kami nagkasama kanina. Nakasama kami kaninang umaga, pero nagmamadali tayo. Dahil i-meet natin yung yung hippie sa pulis natin. Okay? Fighty Maria, Tatak Safety with a humble heart po. God bless.